ayan guys, magandang araw sa ating lahat. No? Welcome back to our YouTube channel. So meron tayo ditong laptop. As you can see, ito ay Predator. So yan ay kapatid or pwedeng pinsan ni Nitro. Ayan, ito ay Acer, no, Predator. Sa mga hindi nakakaalam, no. So ito ay product din ng Acer. So yung kanyang version ay Predator. Yung isa naman, yung iba naman Nitro. So ito ay halos hindi sila nagkakalayo na itsura. No. Hindi ko sure kung sino mas maganda kung tatanungin nyo, pero para sa akin mas maganda ay Predator para doon sa Nitro. Yan, buksan natin. Tayo yung unang gagalaw nito, no. Ayan, no. May warranty sticker. So hindi pa siya nabubuksan. Meron siyang dalawang M.2 na NVMe. Yung isa ay walang size. Itong isa naman ay 256. Tapos meron siyang siguro 16 gig, 8 gig, 8 gig, 32 megahertz. Ayan. So wala naman tayong nakikita maliban sa sobrang dumi. Sobrang dumi niya. Lapit sa camera. So ito, pag ganito kasi medyo napabayaan, kaya siguro hindi siya na-maintain. Tanggalin natin muna yung ating battery. Ang gusto kong makita yung BRM. Possible shorted sa itsura kasi, no? Kaya gusto kong makita muna yung loob eh. Kasi gusto ko rin makita talaga yung itsura niya. Kung ano nga ba ang nangyari dyan sa loob. So try natin gamit ng power supply. Ayan, taksak natin power supply. Ayan yung power supply natin. So mag-output tayo. Tingnan natin kung anong nag-take siya ng current. Mataas masyado. Hindi ko pa kasi in-on. Yan, nagtitake na siya ng 3,000 milliamps. 3,000 milliamps na agad yung tinitake niya. So tanggalin natin. Baklasin natin yung board natin. So ito na yung ating BRM saka yung ating video card. BRM ng processor saka BRM ng ating video card. So check natin kung meron tayong shorted sa ating main power rail. So yung main power rail natin, ito yung 20 volts. Check natin. So itong mga mga capacitor sa paligid ng BRM, para hindi na tayo lumayo, no. Yan yung main power rail. Pag atitik natin na shorted yung main power natin, matik yan, meron na tayong problema. So ito goods naman. Goods yung main power rail dito. Okay, good naman dito. Pero grabe yung BRM nya, oh. Sunog na sunog. Mukha namang okay. Okay dito yung BRM natin. Ganun din dun. Ganun din dito.
So wala tayong shorted sa main power rail natin, which is good. Ngayon tanggalin natin tong board mismo. Sa likod tayo pupunta. Sa kabila, kasi mula dito sa ating charger, ayan, papasok yan dito. Tanggal yung speaker sa mama. Gawin natin yan dyan. So ngayon, check natin kung meron tayong shorted dito sa ating resistor. So mukha namang wala. Goods naman siya. I'm not sure bakit nagtitake siya ng high current. Sak natin ngayon sa power natin, sa test bench natin. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Ayan, nagtitake siya ng 0.2 thousand milliamps. Nag-iinit yung GPU niya. Malaking problema to. Five volts saka 3.3. So possible pa present naman yung 5 volts natin. Yung power sa PCH dapat meron tayo ditong 1 volt. Hindi ko alam kung bakit hindi present dito, pero usually dapat present siya. Nag-iinit yung GPU chip niya. Palagi ka may problema yung GPU chip. Hindi ko lang mapakita sa inyo kung ano, kung sa wala kasi tayong thermal scanner, pero nag-iinit siya. Para malaman natin nag-iinit siya, ito, pakita ko sa inyo. Gamit na lang yung ating ano. Punasan ko muna. Yan, kita naman ano. Okay. Gamit tayo ng ano. So yung 0.3 milliamps na tinitake niya, so dyan napupunta sa GPU. Yan. Kita nyo? Diba? Nag-iinit siya. Ayan. Damihan natin. Yan. Diba? Ang bilis mawala nung alcohol. Kasi kung normal yan, hindi ganyan kabilis. So ibig sabihin, may problema tayo sa GPU natin. So try natin i-disable yung power papunta sa GPU. To do that, kailangan nating tanggalin yung ating B-core MOSFET. Subukan natin. Kasi ito ay meron namang Intel graphics. Kasi ito ay Intel. Ano bang specs na ito? Dala, check natin. Core i5 siya na 10th gen. So may Intel graphics yan. Tanggalin natin yung VRM natin dito sa
pwede natin gawin yun. Para ma-disable yung ating graphics. Pero hindi ko sure kung palagay ko shorted yung chip mismo eh. Pero subukan na muna natin tanggalin tong ating mga power sa B-core. Okay, tanggal natin lahat. Pero check na rin natin kung shorted yung ating mga VRM MOSFET. So ngayon try naman nating saksak ulit. Kasi kung mag-iinit pa yung ating chip. Yan. So hindi na siya nag-take. Normal na yung kanyang current. So normal na yan. Hindi na mag-iinit yan. So ngayon try natin i-on yung ilagay yung board doon sa ating tapos i-power on natin. So yan guys, ito na-assemble ko na siya ng mabilis. So hindi ko masyadong kinompleto, lalo na yung mga flex, hindi naman importante. Ito indicator light para meron tayong indicator para malaman natin kung nag-charge or merong power. So although meron naman pan, pero ayan, saksak na natin yan. So ayan, nakasaksak na yung power supply natin, pero wala pa tayong output syempre. Ayan, try natin siya i-on. Output muna tayo. Check natin yung power supply. As you can see, normal yung kanyang tinitake na current. Di katulad kanina naka 0.3000 milliamps, no? Something. So ngayon mag-on tayo. So pindutin ko yung power button. Nag-take siya ng current which is normal pa rin, 1.7. Tingnan natin kung may display tayo. Ayun, lumabas yung Predator. Nakita nyo. So job well done tayo dito kasi yun lang naman talaga yung isa sa mga problema niya. So ngayon kung gusto niya maayos yung GPU niya ito, kailangan niyang magpalit ng GPU chip which is very expensive. At tayo hindi natin mapapalitan kasi wala man tayong machine. Actually, yun na lang kulang ko. Gusto ko magkaroon ng machine, di pa kaya ng budget natin. Kaya sana, yan, patuloy kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel para yan, matulungan niyo akong makabili ng machine. Wala tayong boot device. So ito, magagamit niya to UHD. 'Yon. So guys, inform ko lang kayo para maiwasan natin yung ganitong problema. Kung mapapansin niyo kanina, napakadumi ng pan niya. Pero ngayon, nilinis ko siya. Kung mapapansin niyo, sobrang dumi niyan. Malinis na yung pan niya. Ugaliin natin mag-maintain ng laptop. Ugaliin natin i-maintenance yung lalo na to, yung pan. Lalo na dito sa mga Nitro. Sa mga ganitong laptop. Nitro saka Predator. So kailangan nating i-maintain lalo na yung thermal paste, thermal pad or thermal putty. So ngayon, kung hindi natatakot kayong baklasin siya, natatakot kayo mismo gumawa. Ano ba naman yung gagastos kayo ng magkano para ipalinis at i-repaste yung Huwag kayong gagalaw nang hindi nyo na nalalaman. Kasi mas lalong magkakaroon ng problema. Kunyari, maglalagay kayo ng thermal paste. Hindi nyo pala alam kung saan ilalagay. Ilalagay nyo sa memory. Diba? Magkakaroon lalo kayo ng problema. Or yung thermal pad, hindi nyo alam kung saan gagamitin. Kung gaano kakapal. Kasi may mga sukat yon. Hindi basta-basta bumili kang thermal pad, sasalpak mo na lang dyan. May mga sukat yon. Kasi, ngayon, naglagay ka nga ng thermal pad. Hindi mo napansin, makapal na ilagay mo. Hindi naman na nakalapat yung
heatsink dun sa CPU o kaya sa GPU chip. Di nasira yung GPU kaya CPU chip nyo. Kasi may sukat yon para lumapat. Pantay sila lahat. No, ganun lang, no. Ano ko lang yan, advice ko lang yan sa inyo para mas lalong mapanatili natin yung yung ating laptop, yung mga gamit natin na tumagal. Diba? So ayan, okay na tayo dito, job well done tayo. Try ko lang din lagyan ng SSD. Sabay yung SSD. Hindi ko kasi alam kung saan nakalagay dito yung OS niya. So parehas naman silang 256. Ito, try natin itong Western Digital. Tingin ko nandito. Para natin magbuboot siya na maayos kasi naka UHD na lang siya. Same lang din to sa ginawa ko nung nakaraan sa sa Nitro. Ang Nitro naman na yon, ang problema naman niya, ayun, medyo magaan. I mean, hindi siya ganun ka ka lala. Kasi ang naging problema niya ay yung memory chip. Kailangan lang palitan yung memory chip. Kasi shorted yung memory chip. Kapos na sa budget yung ating customer that time. Kaya hindi na rin niya pinush na palitan. So yun lang sana yun mapalitan lang yung memory chip. Ito naman, tinanggal natin yung GPU. Yung power sa GPU. Para magamit niya pa rin. So ayan, power on tayo. Try natin baka may Windows ko. Pero assemble ko na rin yan. May siya. Lumabas ko dito. Tignan mag-loading. Ngayon, nag-loading naman. Nag-loading yung Windows niya. Windows 11. Okay. So, ayan. Job well done tayo. Ayan, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. At hanggang sa susunod na video. Ayan, paalam.